Siguro sa panahong ito, kahit dapat na siguro lalo na sa paglapit ng halalan na talagang ang tutuunan natin bilang mga mamamayan at mga pinuno ay kung paano natin matutulungan ng COMELEC para talagang maging matagumpay ang ating halalan sa Mayo Agis. Madaling para bang mabuo pa rin, malulong pa rin tayo sa mga panira at mga pangamba, pero sa nalalapit na halalan, siguro dapat na ang ating tutukan ay kung paano tayo magkakapit-bisig para siguruhin ang halalan ay magiging maayos, malaya, at tunay na sumasalamin sa niloloob ng sambayanan. Ito ay hindi magagawa ng COMELEC ng mag-isa, hindi rin magagawa ng gobyerno ng mag-isa, kung hindi kasama ang pagtulong at pakikiisa ng buong sambayanan. Kaya ito lang po ang ating panamagan. It is time for the whole nation to really come together and support our election commission and the various agencies of government that have been deputized in the coming elections. Let us tone down the fault finding and the criticism and really focus on how we can make things work. Kaya yun lang po ang ating panawagan. Ngayon, siguro, para doon naman sa mga kandidato, ay siyempre, ang importante po rito, dapat sumangguni po tayo sa ating mga botante. Wag naman po natin silang pamunahan. May mga ilan na tutuwa sa mga survey o sa mga sortie nila, at ito ay hindi natin inaan sa kanila. Gayunpaman, ang halalan po ay sa Mayo Agis. At karapat-dapat lamang na tayo ay magbigay puwang para ang buong sambayanan, hindi lamang ang mga maliliit na sample na sinasurvey, ang siyang maghayag ng tunay na pipiliin ng taong bayan. At sinabi na rin ng ating mga mahal na obispo sa kanilang pastoral letter noong Enero na hindi survey o mga advertisement ang siyang dapat maging maibabaw sa isipan ng ating mga botante, kung hindi ang pagkatao at kausayan ng mga kandidato. Ayun po ang ating pahayag sa halalan. At